Magiging matapat po ako sa inyo, kaklase ko si Lisa Tanas sa elementarya sa Estela Maris College. Best friend ko yung isang kapatid niya at inoffer nga ako ng trabaho pero tinanggihan ko. Tapos hindi po ako vlogger pero panay ang tira ko at panay ang gamit ko ng mga pinapalabas ninyo kaya kilala ko sila. Alam mo, Prof. Ana, sasabihin Oo. ko lang na wala na pong makukulong sa Kongreso ngayon dahil ang kulungan po ng Kongreso, apat lang yan, puno na po ng mga testigo. Ginawa nilang testigo laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, si Colonel Grijaldo, pinakulong na po nila sa isang police station na malapit sa batasan. At siyempre, yung ibang resource persons, gaya ni Casiong, pinakulong siya sa Mandaluyong, no? Yung women's detention facility na kung saan dapat doon din dadalhin si Laika. So lahat po lang mga kritiko ngayon ng gobyerno, tinatrato nilang mga kriminal, mga convicted na kriminal dahil ang Mandaluyong po ay para sa convicted na mga kriminal lang yan. No? Pero doon po talaga nila tinatapon ang mga sinasight in contempt ng UWAD Committee. Ibig sabihin sa mata nila, mga kriminal ang mga pumupula sa administrasyon bangag. Fail on both counts. Mayroong national emergency on the condition or the state of our agriculture and production of food. Pero talaga, tatawagin ninyo sa Kongreso, vloggers. Tama, priorities, te. Anong nangyayari sa inyo? You know what galls me is that they know better. They know that they're doing this wrong. The jurisprudence is clear. The law is clear. The Constitution is clear. No law shall be passed abridging the freedom of speech. And yet they're doing it. Kumbaga, they're coming after vloggers. That means you and me. That means ordinary citizens. Maraming salamat for that introduction. Mahalaga po ang tatalakayin natin ngayon dahil sa mga pangyayari natin. May konteksto ang pananawag ang pagtawag ngayon ng Kongreso sa mga vloggers at dahil tinitesting nito ang limits ng ating freedom of speech. Ngayon, ito yung pagkakaiba dahil bago ang media na nitong social media, in the last 10 years, malaki ang strides niya at malaki yung naitutulong sa lipunan. Alam natin na ang freedom of speech, isa ito sa greatest freedoms, not simply because mayroon tayong pagkakataon na i-check ang ating gobyerno, ngunit it also acts as a safety or pressure valve ng lipunan. Kung hindi tayo nakakapagsalita, ang daming mga nangyayari, may mga disasters or natural or man-made. Katulad ng some people will argue na itong gobyerno natin is a natural disaster dahil sa sunod-sunod na mga pagkakamali, sunod-sunod na na mga polisiya that have not helped the Filipino people. So, ang freedom of speech allows people to express themselves at sa gayon, diba, hindi natin kinukulob ito at hindi rin nagkakaroon ng sabog katulad ng mga revolusyon and gera and so on. Ito ay isang paraan that allows the people to cope with changes. Gayunpaman, ang tingin ng ating mga ilang opisyales, ang nakikita natin is periodically, kailangan ipaalala natin sa ating mga opisyales na ang freedom of speech ay itinalaga ng ating Korte Suprema as one of the greatest freedoms sa isang demokrasya. Dito pumapatak ang lahat. Ang karapatan natin magsalita at magpahayag, pumupunta yan doon sa ating pagpili ng ating leaders. May larangan ng free speech pagdating sa eleksyon. Kaya ang Korte Suprema, tinitignan nila yung mga things like ano ang advertising na inaalaw, ano yung mga expressions ng mga individual na hindi mga kandidato na maaaring sabihin. So, sinabi rin ng Korte Suprema na isa dun sa pinakamalaking expression ng ordinaryong mamamayan ay yung kanilang pagpupuna sa liderato. Ito po ay yung primary purpose ng freedom of speech para may panahon ay para pagkakataon na i-check natin yung mga opisyalis natin. Kaya hesitant ang hukuman na i-allow na i-abridge ito. So dahil mahalaga ang freedom of speech nakalagay sa ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech.
Sinabi pa ng Korte Suprema further on doon sa Chavez versus Gonzales na mayroong mga speech na talagang ina-allow natin na i-check. Ila-allow natin na pwedeng i-regulate. So kaya mayroon tayong batas against inciting to sedition, false publications, inciting to terrorism, rebellion, war, mga ganyan. Kasi may nakikita tayong damage na parating na very critical yung possibility of damage na yon. Libel, pinaparusahan yan dahil nga may actual damage doon sa reputasyon ng isang tao. Ngunit, yung pag-criticize ng mga public figures, lalong-lalo na ang ating mga opisyales, tinatalaga yan na protected speech. Kailangan pinoprotektahan ang ordinaryong mamamayan na nagsasalita tungkol doon sa mga ginagawa o hindi ginagawa ng ating mga opisyales. Ito ay paraan para mas sumulong yung demokrasya at yung mga leaders natin will be doing their jobs. Kaya yan institutionalized. Sinabi pa ng Korte Suprema na kapag nagpo-propose ng mga content-related regulations, striktong-strikto ang hukuman para pag tinitignan nila ito kung ito ay naaayon sa ating saligang batas. Kung mayroon bang danger kung i-allow natin yung ganong klaseng speech. So, ang strict yung standards ng Korte Suprema and in many instances napapagalitan or nasa-strike down ang mga proposals that limit freedom of speech. Lalong-lalo na pag gagawa kayo ng content-related na regulation. So noong panahon na Presidente si Gloria Arroyo, nag-announce ang kanyang Department of Justice Secretary na kapag mayroong nagtugtog ng Hello Garci na tape, automatic makakasuhan ng wiretapping. Strike down yan ng Korte Suprema. At sinabi nila na ito ay pagre-regulate ng content, ng expression. At ang tawag dito ay prior restraint. Pinatitigil niyo yung mga tao na gumamit ng tape na yon as their expression at binubusalan mo sila. Walang dahilan na nakikita ang Korte Suprema na payagan yung ganong ka-vague na direktiba. Pag tinugtog niyo yung tape, mabakasuhan kayo ng wiretapping. Ibig sabihin, hindi sila gumawa ng rule, hindi sila gumawa ng batas, nag-announce lang sila, NBI, i-prosecute ninyo yung mga nagtutugtog ng tape na yan. So dito, mahahango natin itong ginagawa ng Kongreso sa mga vloggers. Nagpapatawag ng vloggers after the congressman had spoken very clearly about narco-vloggers, pogo-vloggers, fake news purveyors, pseudo-journalists, pseudo-political analysts. Teka, vlogger lang po kami. Nagsasalita, nagpapahayag ng aming saloobin. Whether you consider that political analysis or not is of no moment. Nagsasalita kami and there is no grave danger of anything except your hurt feelings. Nasasaktan sila. Kasi nung nag-umpisa yan, bago nila naisip na magpatawag ng mga vloggers, ang pinag-uusapan nila is these vloggers are maligning the Quadcom. So nakikita natin yung natural progression, saan ba nanggaling itong pag-iimbestiga na ito. Nanggaling yan doon sa mga nababasa ng mga pahayag ng ilang mga nasa social media na nagagalit kapag nakikita na nababalahura o nalalapastangan ang karapatan ng mga resource persons. Paano ka ba naman hindi maaantig ang damdamin? Nakita natin na si dating Pangulong Duterte, minsan halos bastusin na siya doon sa pagsasalita ng ilang mga kongresista. Nakalimutan yata nila na mahal itong taong ito. Natural magre-react ang mga netizens. Nakita na ilang beses tinawag si VP Inday Sara. In other occasions, hindi siya pinapansin, hindi siya tinatanungan. Sa ibang occasions, pinipilit siyang sumagot in a certain way. At tuloy-tuloy din yung kanilang paggawa ng insinuations tungkol sa kanyang reputasyon, sa kanyang leadership, sa kanyang paggamit ng public funds. Sino ang hindi magagalit? Yung mga posts na reaksyon dyan, ito ba ang nakakasakit sa damdamin nila? Kung nagpo-post ang isang tao tungkol sa tama
o mali na paggawa ng trabaho ng isang public official covered dito by protected speech. So itong pag-iimbestiga sa mga vloggers ay paglalapastangan doon sa malinaw na constitutional provision na no law shall be passed abridging the freedom of speech. Sabi ni Congressman Barbers, ano sabi ni Congressman Barbers? We want a regulatory framework. We want discipline in social media. That is the tradition now. That is the textbook definition of prior restraint. Gusto mo, ipulis mo kung anong sasabihin ng mga tao. Ngayon, sinasabi nila, minumura yung mga congressman. Kung sa tingin nila, obscene yung pagmumura na yan, o libelous yung pagmumura na yan, maaari silang mag-file ng kaso ng libel. Ano ngayon ang purpose ng pagdidinig na ito? Kung gagawa sila ng regulatory framework na yan, unconstitutional yan because it is content-related. Nagdi-decide kayo kung anong sasabihin ng mga netizens. Kung ito ay kung hindi naman sila gagawa ng batas, what is the point in calling the vloggers? Isa pa, suspicious ang timing. Isipin ninyo, magpapadinig sila, magko-conduct sila ng inquiry in aid of legislation, wala nang oras para gumawa ng batas. Pero, padating na ang eleksyon. Ngayon, kung ma-contempt, kung sa tingin nila, ayaw nila yung sasabihin ng mga vloggers, anong gagawin nila? Isa-cite nila in contempt? Isa-sideline nila? Saktong-sakto, mag-i-eleksyon. Hindi makakapagsalita ang mga vloggers for or against any of their candidates. So, nakikita natin, textbook din ito na may pinipigilan itong mga kongresista sa mga pagsasalita. Bukod pa dyan, syempre may konting panakot. Alam natin ang history. Nag-start yan sa they are maligning the Quadcom. Napanood natin ang Quadcom. Nakita natin kung sino yung mga dinidetain nila. The likes of Colonel Grijaldo, sina Director Wilkins, ibang mga tao na nakita naman natin, teka muna, contemptuous behavior ba yan? At naging subject sila ng ilang mga sinabi natin on social media o sinabi ng ibang mga vloggers sa social media. So nakikita din natin na ano ito? Payback? Ito ba ay papagalitan nila ang mga vloggers for something that they had said? Hindi ba para kang nagpaparusa ng mga tao na naglabas lamang ng saloobin? Again, textbook, denial ng freedom of speech. Parang pinaparusahan mo, wala nang pangbatas. Kung gusto nilang maparusahan dahil may paglalabag ng batas, ano yung sabi ni FPRD? If you have the evidence, go ahead and file your case. I am not a Filipino for nothing. So gayon din ang tingin ko sa nangyayari ngayon. Mayroon silang nakikitang ayaw nila. Ginagawa ito ng mga vloggers. May sinasabi na ayaw nila sa mga vloggers. Calling for a hearing, calling for the creation of a law that is unconstitutional. May nakikita tayong ibang intent dito. The intent is, habang ginagawa nila o habang dinidinig ang kaso, meron silang paraan para mapatahimik yung mga tao na ayaw nila yung salita. And so, ano ito? Again, karahasan ito, oppression ito, and parang, ano ba to? Normal na ba ito sa Marcos administration? Anong pinagkaiba lang kay Marcos Sr.? Only the technology is different. Noon, ayaw nila ng mga komentarista sa traditional media. Pero dahil mas malakas ang loob at mas malawak ang ating democratic space sa social media, ang targets are the vloggers. Teka, di ba? Hindi naman regulated profession ito. Wala namang kaming board exam. Wala namang and they talk about things like fake news. They talk about narco-vloggers. Teka, define nyo muna, ano ba ibig sabihin ng fake news? Gusto ninyong i-criminalize ang fake news, but they should understand that any criminal law in the Philippines requires malicious intent. Ibig sabihin, kung tatawagin mong fake news yung tao,
papatunayan mo muna na alam ng tao na fake yan at pinapakalat yan with the sole intent to malign a person or destroy a person's reputation, destroy their plans, whatever. Hindi pwede yung, ay, fake news ka. Teka muna, ano yung definition mo ng fake news at nasan ang malis dyan? So, I don't think that there is any intent or even any time to create a law. But they are creating circumstances to make people shut up. Wow, di ba? Tuwan-tuwa naman tayo sa pag-contract ng democratic space dito sa Pilipinas. It's bad enough that the economy is bad. Ngayon, mag-state of an emergency na yata ng food emergency na. Or a state of emergency, Attorney Trixie, sa Diba? Department of Agriculture, food emergency. Pasensya na, pero I really think, hello, ang weak nyo naman. Ang food emergency ninyo, anong gagawin ninyo? NFA lang. Pagkain yung kanin pa lang, yung bigas pa lang ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Asa na yung kamatis, sibuyas, bawang. Nasa ng mga vegetables, pork, beef, everything else. Wala kayong maisip, and kumbaga, you have reached the bottom of your bag of tricks and you have nothing to show for resolutions or anything of the sort. Kahit man lang dun sa Roman adage na bread and circus ang kailangan ng taong bayan, they fail on both counts. Mayroong national emergency on the condition or the state of our agriculture and production of food. Pero talaga, tatawagin ninyo sa Kongreso, vloggers. Tama, priorities, Anong nangyayari sa inyo? You know what galls me? Is that they know better. They know that they're doing this wrong. The jurisprudence is clear, the law is clear, the Constitution is clear, no law shall be passed abridging the freedom of speech. And yet they're doing it. Kumbaga, they're coming after vloggers. That means you and me. That means ordinary citizens na nagsalita lang, nagpahayag, nagpost sa Facebook. Ang primary purpose pa nga ng Facebook for most Filipinos is to get in touch with their families, given na ang dami-dami nating OFWs. And yet, dito nila tayo titirahin on the Filipinos' love for connection. Yan, tama. Tama. Gusto nila ng do they really want to be loved or do they want to be hated? Kasi parang, ba to? Why do you keep shooting yourself in the foot? Ito na nga lang ang kailangan ng Pilipino, napakaliit na nga lang ng threshold natin. Masaya tayo sa social media and they will hit us right where it hurts the most. Tama, paano sila ma-elect niyan? You're going into election doing something as monumentally insensitive as this. Parang sinong nagturo sa inyo? Where did you find the gall to do this? So, it's time also for us to consider na if ang ina-attack nila ay ang kalayaan natin magsalita at magpahayag, they have reached rock bottom. Susunod niyan, maghuhukay na sila. Pero ibig sabihin nito, they are hitting us at basic freedoms. In fact, yung basic freedom natin na hindi tayo magutom, wala silang solusyon. Yung safety natin, crime rate, wala rin silang solusyon except to play tricks on the public by gaming the numbers. This is not a way to run the country. In fact, I wonder if they're actually running the country or just running it to the ground. But it's time, I think, if there has been a turning point, ito na yun. Because they attack not personalities. They're no longer just attacking a former president. They're no longer attacking just a vice president. They're attacking every single Filipino who posts something on social media. Gusto nila takutin ng ordinaryong mamamayan kaya pinapatawag 40 na mga vloggers. Seriously, kung malalakas naman ang loob ng mga vloggers, do they honestly think that that's going to stop anybody? If you put in jail, if you detain 40 vloggers, there will be 80 to replace them. Hindi na po anybody. This is democratic access to democratic space. So, sa tingin nila, masisimot nila yan. Do they honestly think that there is enough time to scare people into not talking? Mag-i-eleksyon. We can always vote against them. Galit ako?
I will vote against you. I will campaign against you. I will make sure you don't win. This is monumental, kumbaga, epic fail when it comes to creation of policy. So maybe par for the course for the Marcos administration. Ano mo, Prof. Ana, Oo. sasabihin ko lang na wala na pong makukulong sa Kongreso ngayon dahil ang kulungan po ng Kongreso, apat lang yan, puno na po ng mga testigo. Ginawa nilang testigo laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So si Colonel Grijaldo, pinakulong na po nila sa isang police station na malapit sa Batasan. At syempre, yung ibang resource persons, gaya ni Casiong, pinakulong siya sa Mandaluyong, no? Yung women's detention facility na kung saan dapat doon din dadalhin si Laika. So lahat po ng mga kritiko ngayon ng gobyerno, tinatrato nilang mga kriminal, mga convicted na kriminal dahil ang Mandaluyong po ay para sa convicted na mga kriminal lang yan. No? Pero doon po talaga nila tinatapon ang mga sinasight in contempt ng UWAD Committee. Ibig sabihin, sa mata nila, mga kriminal ang mga pumupula sa administrasyong bangag. Oh, maraming salamat. Malinaw na malinaw. Spokes Harry. Andito po ang isa nating kababayan at ang ating isa sa mga Your Honor dito sa ating Kongreso ng Mamayang Pilipino, si Ma'am Angustia Belus. Ma'am, you have the floor po. 2 minutes po. Hello. Actually po, ako si Tess Veluz Mendoza. Kami yung Hello. nagsalita sa SMNI, yung pagwawasto ng katotohanan. Isa sa mga nabudol. Okay? Magiging matapat po ako sa inyo. Kaklase ko si Lisa Tanas sa elementarya sa Stella Maris College. Best friend ko yung isang kapatid niya at inoffer nga ako ng trabaho. Pero tinanggihan ko. Tapos hindi po ako vlogger pero panay ang tira ko at panay ang gamit ko ng mga pinapalabas ninyo kaya kilala ko po kayo, Attorney Ana, Maharlika Ado at iba pang mga aktibo sa Facebook, no. Ang kapatid ko po si Angustia ay isang dating professor sa UP, Public Administration. Ako po ay retired na at ako ay nagtrabaho sa New York sa travel agency ng mga Marcoses. Kaya nung time na at ako rin po ay dating first quarter storm at naging kolektor ng mga contribution ng mga kaliwa at liberal all over the world nung ito po ay nasa infancy pa. So, alam ko po yung galaw ng mga kaliwa at ginagamit din ni The Union ngayon, ni BBM, upang magapang ang lahat ng sektor ng influential people, no? Kaya nalulungkot po ako at naka-wheelchair na ako ngayon, ako'y na-stroke, pero gusto ko na ngang magpagawa ng mga maliliit na mga polyetos na pwedeng ilagay sa sasakyan. Release, Grijaldo, uh, resign, BBM, yung mga ginagamit namin dati. Ang kagandahan ngayon, meron tayong social media na mas mabilis at hindi basa-basa nilang matatanggal, no? Isa rin sa mga ginamit, ito nga ang iniisip ko ngayong Tuesday, iniisip ko magpagawa ng malaking streamer na yun na nga, maski mag-isa akong pumunta kasama yung dalawang sisters ko. Tatlo po kaming UP kasi. Ah, kahit nasa sarili ko, sabi ko nga, i-wheel ako doon, maski wheelchair o naka-cane ako, that will call attention. Kasi yung matatanda, mas binibigyan nila ng respeto. At siguro naman, kung nandun ako na maaga sa batasan, kaming mga babae, laban na. Kung talagang sasaktan nila kami, that would be good for the cause, no? Hindi ako natatakot. Clearly, hindi negotiable ang BBM, Tambaloslos at Lisa Tanas. Yan ang pagkakaalam ko. Kung kaaway-kaaway, ginagamit din yan ng demonyo kasi. So, ang position ko is they will not bog down. We will have to be more aggressive and we have to have a plan.
on how we are going to do these things, no? But one of the things na sumagi sa isip ko, kasi tumira rin po ako sa Amerika at nagtrabaho din ako sa law firm. Yung kapatid ko, si Mon Veluz, na dating advisor din ni Tatay Digong sa insurgency. Namayapa na siya ng Delta, no? Sila yung nagdemanda sa Marcos ill-gotten wealth at nakakuha sila ng pera. So, ano ang panlaban natin sa sabi nga ni Secretary Spokes Harry, wala nang makukulungan doon. Pero pwede pa nilang gamitin ang mga kulungan sa ibang mga munisipyo, di ba po? So, ang ano ko is how we can file a case sa Amerika. Na, kailangan kasi mag-file ka ng case para mag-TRO eh. And since marami silang assets sa Amerika, class action suit will be good. Hindi lang at this time na may na ang administration Trump ay eksakto ang pinaglalaban ng pareho ng kay dating presidente Tatay Digong. Magiging bukas ang kanilang simpatya, no, sa atin. At saka si Elon Musk, na siya napakadali para kay Elon Musk na anuhin sila no, kasi si Elon Musk is really and they all profess to be Christians, no. So as I branded myself before, I was a communist before, but I became a born again Christian, but my nationalism has not diminished. Ever since kami magkakapatid, kaya lang kami lumantad nung kay Bongbong dahil against communism kami. But we didn't know naggamit talaga siya ng demonyo. So wala pong negotiation pagka ganun eh, hangga't hindi ang Diyos ang kumukuha sa kanila. So I don't know what we can exercise with plans legally or mass communication way that we can be influential at this point na gumaganda yung laban sa totoo. Gumaganda yung laban. So let's take advantage of this. Tugma dun sa mga tinatawag nilang handler na name dun sa social media. Medyo mali-mali yung karamihan. Opo, mensahe ko lang Ma'am Ana sa mga mambabatas natin, ano? Ano pang batas baga ang inyong gagawin para kayo ay maprotektahan? Parang mali naman yun. Ayaw nyo yatang mabatikos kayo or makriticize kayo ng taong bayan at ng mga ordinaryong Pilipino. Karapatan ng bawat isa ang magsalita, ginagarantiya yan ng Saligang Batas ng Pilipinas. Mukhang kailangan na nating repasuhin yan at mukhang kailangan nating baguhin ang sistema niyan. Ang sistema sa Pilipinas kasi parang self-serving ito eh. Kayo, gusto nyong huwag kayong mabatikos ay pinapasweldohan kayo ng taong bayan. Mga vloggers lang ang naglalakas loob na magsalita ngayon. Ang mainstream media kasi nakakapagtaka. Parang kasabwat na nila or mabait na sa kanila. Anong nangyari? Diyan naman po ako humahanga sa mga vloggers na kasama natin, maliit man or malaki. Mukhang hindi kayang silawin ng kinang ng salapi, hindi ba? Patuloy na nagsasalita para sa taong bayan. Kaya mabuhay po ang mga vloggers, particularly ang mga DDS vloggers na ginigipit ngayon. Laban lang tayo mga kapatid, maghintay lang tayo kaisa natin ng may kapal. Oh my God! Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari sa mga vloggers. Birthday na birthday ko pa naman. Ako ay naawa po sa mga kasamahan natin dyan. Ano ba yan? Nagiging emotional ako sa nangyayari sa mga vloggers. Yes, nakakaawa rin kasi ang dinaranas hindi lang namin mga vloggers, kundi ng mga Pilipino sa ngayon. Ang hirap ng buhay, nakikita ko po ang lahat ng kahirapan at nare-realize ko pag ako'y lumalabas ng bansa, ibang iba po ang mga pinupuntahan kong ang hirap ng buhay na mga lugar, napakamaunlad nila, napakatahimik, hindi abusado ang kanilang mga leaders, hindi kurakot. Kaya napupunta sa taong bayan ang dapat na mapunta sa lahat, hindi ba infrastructure, transportation, benefits, ganyan. Samantalang dyan sa atin ninanakaw. Ano ang dapat nating gawin? Nasaan ang mga taong kaalyado ni Pangulong Duterte noon? Bakit hindi kayo lumalabas at hindi nyo tinutulungan ng mga vloggers? Mangilan-ngilan lang po talaga, mabibilang lang sa aming mga kamay ang kaalyado ni Pangulong Duterte dati na nakinabang sa kanya pero ngayon ay hindi na namin kayo mahagilap. Ginigipit na po ang lahat, hindi lang ang mga vloggers.
Kaya dapat po siguro tayo yung magkaisa na. Nasaan ang pagkakaisa natin?